Maligayang pagdating sa Heavenly Demon Divine Cult, ang tinaguriang Thousand-Year Demonic Cult. Libu-libong taon na ang nakalilipas nang itatag ito, at hanggang ngayon, ito ang nananatiling pinakamalakas na puwersa sa Miriam. Kahit ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steelblood Fortress ay nanginginig sa takot kapag nababanggit ang pangalan nito. Ang Heavenly Demon Lord ay tinuturing mas malala pa sa digmaan at pandemya. Sila ang simbolo ng kaguluhan, ang pinakamasamang demonic group sa balat ng lupa. At sa gitna ng kuta ng mga demonyong ito, nagising ang ating bida. Bakit dito pa? Tanong ni Sorayang sa sarili. Sa dami ng lugar sa Miriam, sa kuta pa ng pinakakinatatakutang sekta siya binigyan ng pangalawang buhay. Isang gabi, sinubukan ni Sorayang na gamitin ang kanyang stealth technique, pero tila hindi pa sapat ang lakas ng kanyang bagong katawan. Habang nagtatago, narinig niya ang bulong-bulungan ng mga tauhan sa labas. Gising na ang Third Young Lord. Isang madugong labanan para sa hierarchy ang magsisimula na naman. Babala ng mga ito, mag-ingat kayo, baka madamay kayo at mamatay. Paalala ng isa. Isang milagro na nagdala ng takot sa buong sekta. 6 na buwang tulog dahil sa chi blockage, pero heto na naman ang Third Young Lord Sorayang. Sa mga koridor ng cult, isa lang ang usapan, ang pagbabalik ng monstrous demon. Siguradong may masisipsipan na naman ng lakas ang demonyong yan. Bulong ng mga guards, kahit balitang wala na siyang martial prowess, ang pangalan pa lang niya ay sapat na para layuan siya ng lahat. Isang troublemaker na kinatatakutan maging ng sarili niyang mga tauhan. Anong klaseng buhay ba ang hinarap ng bastos na to? Reklamo niya sa bago niyang katauhan. Kinabukasan sa kanyang silid, nakakasiguro na akong demon cult ito. Kailangan kong pag-isipang mabuti ang plano para makaalis dito, sa isip ng ating bida. Matapos subukan ng stealth technique kagabi, napagtanto ni Sorayang ang mapait na katotohanan, ang kanyang bagong katawan ay parang isang 80 taong edad na lolo. Ang kanyang mga extraordinary 8 meridians ay sabog-sabog. Kailangan niya pang tanggalin ang dungeon na bulok at puno ng lason. Kung gusto niyang makatakas sa impyernong ito, kailangan niyang simulan ang pinakamapanganib na proseso sa Miriam. Gagamitin niya ang kanyang kaalaman mula sa nakaraang buhay para bumuo ng isang bagong pundasyon. Seek truth amidst chaos, blaze through vacuity and break through conduits of life. Isang sining na hindi para sa mahihina ang loob. Sa gitna ng sakit at hirap, pilit niyang inaayos ang daloy ng kanyang enerhiya. Sa loob ng kanyang kwarto, pilit na nilalabanan ni Sorayang ang limitasyon ng kanyang bagong katawan. Ang hangin ay naging mamasa-masa at ang temperatura ay tumaas, isang senyales na ang boundless technique ay nagsisimula na. Gamit ang boundless technique, inuubos niya ang bawat dumi sa kanyang sistema para muling magsimula. Ito ang sining na binuo ni Sorayang sa kanyang nakaraang buhay, ang tanging lifeline ng isang taong walang pangalan at walang status sa Miriam. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, isang bagay ang nakakapagtaka. Bakit napakatahimik ng paligid? Maliban sa manggagamot, wala nang ibang bumibisita sa kanya. Para bang kinalimutan na siya ng buong sekta. At si Anghua, ang kawawang dalaga ay nanginginig pa rin sa takot sa tuwing lalapit. Young Lord, heto na po ang inyong gamot, pabulong niyang sabi. Dito napagtanto ni Hajan, ang dating Sorayang ay hindi lang basta monstrous demon, siya ay isang basurang may nakakatakot na personalidad. Huwag kang padalos-dalos, Chun Sorayang. Alamin mo muna ang pasikot-sikot sa lugar na to. Paalala niya sa sarili, at lumipas nga ang panahon. 3 buwan na ang nakalilipas mula nang simulan ni Sorayang ang kanyang sikretong pagpapalakas. Pero may isang misteryong bumabalot sa kanyang paggaling. Ang kakatwa rito, 3 buwan na siyang kumakain noon, pero bakit wala pa ring nangyayari? Bulong ng mga taong may masamang balak. Sa halip na mamatay o manghina, mas lalo pang bumibilis ang paggaling ng ating bida. Ang ika-4 na Young Lord, si Hong Yumon, ay hindi mapakali. Ayon sa kanyang mga especially iya, dapat ay patay na o tuluyan ng paralisado si Sorayang dahil sa tindi ng lason sa kanyang martial energy. Pero si Sorayang, siya ay palaging lumalampas sa inaasahan ng lahat. Habang hinihintay ang pagdating ng mailap na si Rin sa main temple, isang plano ang dahan-daang nabubuo sa dilim. Pero sa kabilang panig ng palasyo,
Sa loob ng training hall, isang ibang klase ng halimaw ang nag-eensayo. Matapos ang 3 buwan ng matinding paghihirap, sa wakas ay naibalik na ni Sorayang sa normal ang kanyang mahinang katawan. Gamit ang kanyang sining, tuluyan na niyang nilinis ang natitirang maruming enerhiya at maging ang madilim na demonic energy sa kanyang sistema. Young Lord, heto na po ang inyong gamot, bati ni Anghua. Inabot ni Sorayang ang mangkok, pero sa bawat paglagok niya, isang madilim na anino mula sa kanyang nakaraang buhay ang muling sumulpot. Naalala niya ang boses ng Alliance Leader, ang taong nagbansag sa kanya bilang world's best assassin pero itinuring siyang isang aso. Shun Hajan, akala mo ba matatakasan mo ang Righteous Heavenly Alliance? Kahit mamatay ka, hindi ka makakawala. Isang sumpa na tila nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, biglang napa-atras si Sorayang. Blood parasite, ulit, hiyaw ng kanyang isip. Ang sumpa ng kanyang nakaraang buhay na tila nagpakita sa kanyang harap. Pero sa isang kurap, naglaho ang lahat. Young Lord, okay lang po ba kayo? Tanong ni Anghua. Isang halusinasyon lang pala, isang trauma na nakatatak sa kaluluwa ng Assassin King. Lalabas na po ako, paalam ng katulong. Sa bagong buhay na ito, makuha na kaya niya ang kalayaang matagal na niyang pinapangarap? Pero bago pa man niya masagot ang sariling tanong, isang kaguluhan ang naganap sa labas ng kanyang silid. Isang boses na puno ng yabang ang umalingaw-ngaw. Nandyan siya sa loob, di ba? Hindi pa man nakakasagot si Anghua. Isang malakas na tunog ang narinig. Sinampal ang kawawang katulong. Tumabi ka. Isang babaeng puno ng awtoridad ang biglang pumasok, walang pakialam sa mga protocol. Ang tagal nating hindi nagkita, wika ng misteryosong babae. Sino ang babaeng ito? Tanong niya sa sarili. Pumasok ang babae at napansin niya ang ganda ng hubog ng katawan ng ating bida. Hahayaan mo lang ba akong nakatayo? Gusto kong uminom ng tea, wika nito. Habang tinititigan ni Sorayang ang misteryosong babae, isa lang ang pumasok sa isip niya, takbo. Hindi pa man nakakailang hakbang ang ating bida, hinarang na siya ng 2 dambuhalang guards. Mag-uusap kami ng masinsinan ng Third Young Lord. Huwag kayong magpapapasok ng kahit sino. Utos ng babae. Sa puntong ito, alam ni Sorayang na hindi basta-basta ang awtoridad ng taong ito. Kahit ang mga elite guards ay yumuyukod sa kanyang utos. Wala nang pagpipilian si Sorayang kundi gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Nagkunwari siyang magpapalit lang ng damit para makakuha ng impormasyon mula kay Anghua. Bago pumasok sa dressing room, agad na pinasunod ng ating bida si Anghua. Sino ba ang babaeng yan? Pabulong niyang tanong. Nagtataka ang katulong. Rason ni Sorayang, sumakit ng matindi ang kanyang ulo matapos magising dahil sa chi blockage na nagdulot ng pagkawala ng kanyang alaala. Young Lord, hindi ka pwedeng mawala, naaawang tugon ng katulong. Bakit naman ako mamamatay? Parang kailan lang simula nung nagising ako, sa isip ng ating bida. Sa tulong ni Anghua, nalaman ni Sorayang ang katotohanan, ang babaeng nasa labas ay walang iba kundi si Hong Yorin. Anak ng makapangyarihang jock sa family, isang magiting na babae na kinikilala mismo ng chief, at ang itinuturing na pinaka-talented na disciple ng Demon Cult. Sa madaling salita, siya ay nakababatang kapatid ng 4th Young Master. Pero ang mas matindi, ayon kay Anghua, halos nagkikita sila ni Sorayang linggo-linggo bago ito makoma. Isang relasyon na siguradong hindi lang basta karaniwan. Nagpasalamat ang ating bida at sinabihan ang katulong na magpahinga na dahil namamaga ang pisngi nito. Nagulat si Anghua at inisip na baka nababaliw na ang young master. Lumabas si Sorayang at hinarap ang dalaga. Sa halip na sigawan o itaboy ito gaya ng dati, isang magalang na paghingi ng tawad ang binitawan niya. Pasensya na kung naging bastos ako, marami lang akong iniisip, ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong ni Sorayang. Nagulat si Yorin. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay kalmado, disente, at may kakaibang aura. Hindi ito ang Sorayang na kilala niyang bastos at mapang-abuso. Bakit ang bait niya? Nasaan na ang bagsik sa kanyang mga mata? Para kay Yorin, kumpirmado na, tuluyan na raw nawala ng martial prowess and ating bida. Pero hindi siya napunta rito para makiramay. May mas mahalaga siyang bitbit, isang kontrata na may selyo nilang dalawa. Direktang hiningi ni Yorin ang kabayaran.
Huwag na tayong magplastikan. Alam mo ang tungkol sa ating deal, wika niya. Ibinunyag ng dalaga ang mga investments na ibinigay niya para sa tinatawag na wonder drug. Mula sa libu-libong niyang para sa gamot, hanggang sa mga karagdagang gastos, ang total. Isang nakakalulang 6,000 niyang. Nagulat si Sorayang sa kanyang isip. Wonder drug. Investment. Ano bang pumasok sa utak ng bastos na to at nang utang siya sa kapatid ng kalaban niya? Ibigay mo sa akin ang pera ngayon din, utos ni Yorin. O, kung hirap ka, gumawa tayo ng panibagong kontrata kung kailan mo ako babayaran. Habang binabasa ni Sorayang ang sitwasyon, napagtanto niya ang maruming laro ni Yorin. Ginamit ng dalaga ang pagkakakoma ni Sorayang para ideklarang void ang lumang kontrata at bawiin ang lahat ng kanyang pera. Gusto kong bumuo ng reputasyon at yaman, pero balak niyang baliwalain ang 6 na buwan kong pagiging bedridden, isip ni Sorayang. Para sa kanya, ang batang ito ay gumagawa ng mga bagay na hinding-hindi niya dapat ginagawa. Pero sa gulat ni Yorin, pumayag agad si Sorayang. Sige, babayaran kita, kampanting sagot ng ating bida. Agad niyang ipinatawag kay Angwa ang brush, papel, at tinta. Sa isip ni Sorayang, hindi mahalaga kung madumi ang laro ni Yorin. Ang mahalaga ay mapaalis ang dalaga dahil balak din naman niyang lisanin ang demon cult balang araw. Pero si Yorin, hindi pa siya tapos. May isa pa siyang kondisyon na magpapakulo sa dugo ng kahit sinong martial master. Nga pala, kapag hindi mo ako nabayaran, kailangang pumunta ka sa tuwing tatawagin kita, na parang isang matapat na aso, banta ni Yorin. Isang direktang insulto sa pagkatao ni Sorayang. Ang monstrous demon na dating kinatatakutan, balak gawing hunting dog ng isang batang paslit. Sa loob-loob ni Sorayang, nagsisimula na siyang mayrita. Sa kabila ng tensyon, pinirmahan pa rin ni Sorayang ang bagong kontrata. Matatapos lang ang kontratang ito kapag natanggap ko na ang lahat ng pera. Wika ni Yorin na may kasama pang mapanuksong ngiti. Para sa kanya, hawak na niya sa leeg ang Third Young Lord. Hanggang sa muli, dapat nating respetuhin ang isa't isa, dagdag pa ng dalaga. Respeto. Gusto mo ng respeto ko habang binibigay mo ang ganitong klaseng kontrata? Malamig na tanong ni Sorayang. Sa isang iglap, ang aura ng ating bida ay biglang nagbago. Agad niyang ipinatawag ang Commander of the Royal Guards. Nagulat si Yorin, bakit kailangang madamay ang pinaka-elite na gwardya sa isang utang? Ang Divine Cult ay walang talo. Isang malakas na pagbati mula sa commander. Maghanda ng karwahe, wika ni Sorayang. Pero bago pa man makapagreklamo ang opisyal tungkol sa mahinang pangangatawan ni Sorayang, isang utos na yayanig sa buong kwarto ang binitawan ng ating bida, pupunta ako sa Demon Lord. Sabihin niyo sa palasyo na ang third disciple ay nais makita ang kanyang master. Isang deklarasyon na nagpatahimik sa lahat. Natulala si Yorin, Third Young Lord. Bakit? Oras na para lumaban ako pabalik. Tingnan natin kung patas ba ang kontratang ito sa paningin ng Demon Lord, tugon ng ating bida. Gusto mo bang mamatay na tayong pareho? Hiyaw ng dalaga. Alam ni Yorin na ang pakikipagtransaksyon sa labas ng alam ng Demon Lord ay isang malaking kasalanan. Habang nanginginig sa takot si Yorin, ipinamukha ni Sorayang ang mapait na katotohanan. Kung malaman ito ng Demon Lord, hindi ka rin ligtas. Banta ni Yorin, pero may ngiting tagumpay ang ating bida. Alam ni Sorayang na ang pinakamasamang mangyayari sa kanya ay mapatapon lang dahil wala na siyang kapangyarihan. Pero si Yorin, ang buong Joksa family ay mawawala ng lahat. Isang pagkakamali lang, at ang kanilang dangal ay mabubura sa kasaysayan ng cult. Aalis na ako. Oras na para sa aking paglalakad, malamig na sabi ni Sorayang. Sa desperasyon, sinubukan ni Yorin na gamitin ang huling alas, ang pangarap ni Sorayang na maging Supreme Leader. Pero para kay Sorayang, ang titulong yun ay isang malaking biro sa kasalukuyan niyang kalagayan. Supreme Leader. Sa katawan na ito, nakakatawa, sagot niya. Dito na bumigay ang pride ni Yorin. Wala na siyang pagpipilian kundi sumuko. Ano? Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Yorin habang nakayuko. Ang babaeng kanina lang ay mapagmataas at nagbabanta, ngayon ay nagtatanong na kung paano ititigil ang pagpunta ni Sorayang sa Demon Lord.
Ang sagot ni Sorayang ay maikli pero mapang-api, punitin mo ang kontratang yan. Gamit ang sarili mong mga kamay. Sa isang madugong araw, pinangunahan ni Hajan ang pag-ubos sa mga tinatawag nilang traidor. Hanapin niyo ang bawat sulok. Walang dapat itira, utos niya. Pero sa gitna ng mga bangkay, isang bagay ang nagpatigil sa mundo ni Sorayang. Sa kamay ng isang batang walang malay, nakita niya ang isang laroang ibon, ang eksaktong laruan na pinakainiingatan ng kanyang kaibigan. Isang simbolo ng inosenteng buhay na kinuha nila sa ngalan ng katarungan. Biglang nagkagulo, isang lalaki ang sumugod at pinatay ang kasamahan ni Hajan sa isang iglap. Sa kanilang pagtatagpo, ang espada ni Hajan, na sumisimbolo sa kanyang lakas, ay nahati sa dalawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Hajan ng takot at pagdududa. Pinanood niya ang lalaki habang pilit na binubuhat ang mga bangkay ng isang babae at bata. Makinig ka sa akin, sinabi nila sa samin na mga traidor sila. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, hiyaw ng ating bida. Sa huling sandali ng kaibigan ni Hajan sa kanyang nakaraang buhay, isang huling hiling ang binitawan nito, ang pagpaslang ba ay trabaho lang sayo? Ang pagkitil sa buhay na iba, pumatay araw-araw. Hajan, may alam ka ba tungkol sa buhay? Malamang walang alam ang isang asasin na tulad mo. Isusumpa kita hanggang sa kabilang buhay. Ang buhay mo ay magiging kamatayan ng lahat ng pinatay mo. Ang mga salitang ito ay tila naging lason sa isip ni Hajan. Isang asasin na walang alam sa tunay na kahulugan ng buhay, hanggang sa mamatay siya at magising bilang si Sorayang. Sa kabilang dako, sa loob ng palasyo, ang Demon Lord ay pinaghahandaan ang kanyang muling paglabas matapos ang isang great deed. Nang malaman niyang gustong makipagkita ng kanyang ikatlong anak, isang nakakangilabot na utos ang binitawan niya. Ihatid siya sa Demonic Judgment Pavilion. Nagulat ang First Royal Guard. Ang Judgment Pavilion ay hindi lugar para sa usapang mag-ama. Ito ay lugar ng hatol at parusa. Habang naghahanda ang palasyo para sa kanyang pagdating, si Sorayang naman ay nakakaramdam ng kakaibang lamig. Winter na ba? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam na ang lamig na ito ay ang magulong aura na dahan-daang gumagapang sa kanyang sistema sa tuwing sinusuri ang kanyang pulso. Sa kabila ng panganib, ang bilis ng kanyang recovery ay hindi mapigilan. Pambihirang kakayahang magpagaling sa sarili, wika ng manggagamot. Hindi nila alam na ito ang resulta ng boundless technique na pinagsikapan ni Sorayang sa loob ng 3 buwan. Kahit ang mga lason at herbs na ibinibigay nila ay nagiging gasolina para sa kanyang pagpapalakas. Maging ang manggagamot ay hindi makapaniwala sa nakikita. Anong klaseng tingin yan? Tanong ni Sorayang sa kanyang isipan. Sa loob lang ng ilang araw, ang kanyang shattered veins ay naghilom na ng kusa. Dahil dito, hindi na niya kailangan ng acupuncture. Ang tanging reseta, nutrient-dense meals at ang misteryosong Supreme Healing Potion. Isang gamot na para lang sa mga highest-ranking members ng main sanctuary. Pero para kay Sorayang, may mali. Kung tunay itong gamot, dapat ay mas mabilis pa akong gumaling, bulong ng kanyang isip. Babalik ako makalipas ang 2 araw. Sanay gumaling kaagad, wika ng manggagamot. At habang naghihintay, isa lang ang tumatakbo sa kanyang isipan, ang Demon Lord. Anong klaseng tao kaya siya? Tanong ni Sorayang sa kanyang sarili. Hindi niya maitago ang kanyang kuryosidad. Walang sinumang tao ang hindi nakakakilala sa kanya. Ang nilalang na kahit kailan ay hindi pa nagpakita ng buong puwersa pero kinikilalang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ang pagkikita nilang dalawa ay isang delikadong hakbang lalo pa at wala pang gaanong alam ang ating bida tungkol sa Demon Cult. Habang papalapit ang oras ng pagkikita, nagsisimula ng magduda si Sorayang. Dapat ba ay naging mas maingat ako? Tanong niya sa sarili. Pero sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Hong Yorin at ang nakakasulasok na kontrata nito, bumabalik ang bagsik sa kanyang mga mata. Muling mabubuhay para lang maging aso ng iba. Nakakapang-init ng ulo, hiyaw ng kanyang isip. Para sa isang dating assassin king, mas mabuti pang mamatay sa harap ng Demon Lord kaysa maging sunod-sunuran sa isang batang paslit. Young Lord, handa na po ang karwahe mula sa Demon God's Palace, bati ni Anghua. Wala nang atrasan. Ang ating bida ay kailangan ng humarap sa kanyang ama.
Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.